Sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga sandaling kumakalas ang isang kuwento at nahahati sa dalawang landas na hindi na muling magtatagpo. At ngayon, habang papalapit ang isa sa pinakamakasay-sayang araw sa usaping ICC, ang Pilipinas ay muling humahawak sa hininga nito. Sa isang banda, nariyan ang bantang arrest warrant kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pulisya, ang mukhang ikinabit sa war on drugs at ngayoy posibleng tawagin ng internasyonal na korte upang humarap sa mga alegasyon na matagal nang gumugulo sa mundo. Sa kabila naman, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa noong panahon ng kampanya kontra droga. At ngayon hinihintay ang desisyon ng Appeals Chamber kung mananatili ba siyang kuwestiyonable sa mata ng ICC o pansamantala siyang bibigyan ng pintong makakahinga. At dito nagsisimula ang tanong na kumakatok sa isip ng taong bayan. Isang posibilidad na ngayon ay hindi nakatang-isip, kundi tunay na senaryong maaring magbukas ng bagong kabanata sa dahag, ang dalawang taong minsang magkasangga, posibleng magkahiwalay ng kapalaran sa isang bansang huhusga sa kanila. Ito ba ang simula ng pagbitak ng kanilang kuwento? O patunay lamang na sa hustisya ng mundo, walang permanente at walang kasiguruhan? Ito ang tanong na kailangang sagutin at dito magsisimula ang ating malalim na pagsusuri. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa mahabang panahon, isang direksyon ang tinahak ni Rodrigo Roa Duterte at Ronald Bato de la Rosa. Magkakampi sa politika, magkakampi sa laban, magkakampi sa responsibilidad ng war on drugs. Pero ngayong papalapit ang pinakamabigat na yugto sa usaping ICC, tila dalawang magkaibang pintuan ang sabay na bumubukas. Ang posibleng interim release para kay Duterte at ang posibleng arrest warrant para kay Bato. At dito nagsisimulang maghiwalay ang kanilang kuwento. Ang dating magkatabing landas, ngayon ay nagiging dalawang magkaibang direksyon. Kung papabor ang ICC Appeals Chamber kay Duterte, maari siyang palayain pansamantala, ngunit hindi ito kalayaang tulad ng nakasanayan natin. Hindi siya basta ilalabas kung saan-saan. Siya ay ilalagay sa isang host country na papayag tumanggap sa kanya. Doon siya mananatili sa ilalim ng mahigpit na kondisyon, travel restrictions, surveillance, at limitadong komunikasyon. At mahalaga, ang pananatili niya ay labas ng ICC Detention Facility. Pwede siyang nasa Europe pero hindi sa loob ng Scheveningen. Pero iba ang proseso kung si Bato ang maaresto. Kapag naglabas ang ICC ng arrest warrant, dalawang landas ang maaring tahakin, ang voluntaryong pagsuko o ang pag-aresto sa kanya sa anumang bansang may obligasyong isakatuparan ng warrant. At sa sandaling mapasakamay na siya ng ICC, diretso siya sa detention center sa Scheveningen, isang pasilidad sa loob mismo ng The Hague Complex. Doon siya mananatili 24 oras araw-araw habang hinihintay ang pre-trial o trial proceedings. At dito papasok ang tanong ng lahat, kung maresto si Bato at mapalaya pansamantala si Duterte, magkikita ba sila sa The Hague? Malaki ang posibilidad na hindi sila magkaabot. At ito ang matibay na dahilan. Kung pansamantalang palalayain si Duterte, hindi siya ilalagay sa detention unit. Mananatili siya sa isang host country, maaring malapit sa The Hague o maaring malayo. Samantala, si Bato kung maaresto ay ilalagay sa loob mismo ng ICC Detention Facility. Ibig sabihin, si Bato nasa loob ng kulungan ng ICC, si Duterte nasa labas sa ibang bansa o lungsod. Physically, hindi sila magkakatagpo. May striktong protocol ang ICC. Si Bato, bilang detainee, ay maaari lamang dalawin ng abogado, immediate family at ilang authorized personnel. Si Duterte, kung nasa interim release, ay walang karapatang pumasok sa detention area, kahit gusto niya. Ibig sabihin, kahit magkatabi ang dalawang gusali, hindi sila magkikita dahil bawal. Si Duterte, kung pansamantalang palayain, ay magkakaroon ng controlled freedom. Hindi yon sapat para makapunta sa ICC premises. Si Bato naman ay zero freedom. Nakakulong, walang access, walang paglilibot, magkaibang mundo kahit parehong hawak ng iisang internasyonal na sistema. At kung sabay mang mangyari ang dalawang pangyayaring ito, ang pansamantalang pagpapalaya kay Duterte at ang pag-aresto kay Bato, isang larawan ang mabubuo sa isipan ng publiko, ang dalawang pangunahing mukha ng war on drugs.
pinaparusyahan sa parehong issue, ngunit pinaghihiwalay ng dalawang pinto. Isang leader na pansamantalang malaya at isang general na nakakulong sa Hague Detention Center. Isang kapalarang maluwag at isang kapalarang nababalot ng rehas. Para kay Duterte, ang pinakaposibleng landas, best case, reverse decision from appeals chamber, interim release granted. Neutral, mananatili siya sa detention. Worst case, mas mabigat pang restrictions. Para kay Bato, best case, walang arrest warrant. Moderate, may warrant pero walang hulihan. Worst case, maaresto o magsuko, diretso sa Hague detention. Sa mga darating na araw, maaring magkasalungat ang magiging kapalaran ni Duterte at Bato. Isang pinalalaya, isang kinukulong. At kung mangyari iyon, hindi nila mararanasan ang muling pagkikita sa The Hague. Dahil sa ICC, hindi sinusukat ang pagkakaibigan. Hindi pinapairal ang alyansa. At hindi ibinabagay ang kapalaran sa politika ng Pilipinas. Sa internasyonal na korte, bawat tao ay hiwalay na kaso, hiwalay na pananagutan, at hiwalay na hinaharap. At habang unti-unting umiikot ang mga pinto ng hustisya, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Saang direksyon dadalhin ng batas ang dalawang pinakamalaking pangalan ng war on drugs at saang bahagi ng mundo sila hahantong kapag bumukas ang pintuan ng The Hague? Sa mata ng publiko, tila isang kuwento sina Duterte at Bato, magkakampi, magkadikit, magkasama sa lahat ng laban. Pero sa batas, lalo na sa ICC, walang konsepto ng tandem. Walang konsepto ng magkaalyado. Ang bawat pangalan ay hiwalay, ang bawat papel ay sinusuri, at ang bawat pananagutan ay sariling bitbit. At ito ang unang katotohanan na dapat linawin. Posibleng hindi sila mag-abot sa The Hague. Hindi dahil gusto ito ng sinuman, kundi dahil iba ang takbo ng bawat kasong pinagdedesisyunan. Si Bato, nahaharap sa posibilidad ng arrest warrant na maaring lumabas anumang araw. At kung ilalabas iyon, malinaw ang proseso. Agad siyang isa sa ilalim sa kustodiya at anumang apela ay habang nakakulong, maliban kung payagang mapag-request ng interim release. Si Duterte naman, kasalukuyang nakasandal sa pag-asa na babaligtarin ng appeals chamber, ang desisyong huwag siyang payagang pansamantalang makalaya. At kung papaburan siya, maaring mabuksan ang pinto ng isang interim freedom habang nagpapatuloy ang kaso. Dito pumapasok ang tanong na kinatatakutan ng ilan at kinakapitan ng iba. Ano ang mangyayari kung sabay lumabas ang magkabilang hatol nang hindi nagtatagpo ang kanilang kapalaran? Ito ang realidad na bihirang pag-usapan pero totoo. Maaring habang inaaresto si Bato, naglalakad palabas si Duterte sa ilalim ng pansamantalang kalayaan. Magkalayo ang destinasyon, magkaiba ang estado, at sa unang pagkakataon, maari silang hindi magsabay sa entablado ng ICC. Ito ba'y pagbitak ng kanilang kuwento? Hindi pa tiyak. Ito ba'y senyales ng pagkakaiba ng papel na ginampanan ng bawat isa? Posibleng oo. Dahil sa batas, hindi ang alyansa ang sinusukat, kundi ang bigat ng ebidensya, ang posisyon sa command responsibility at ang antas ng partisipasyon sa mga pangyayari. At kung mangyayari ang senaryong ito, si Bato sa likod ng rehas ng ICC, si Duterte pansamantalang malaya, magiging pinakamatingkad na halimbawa ito na sa internasyonal na hustisya, walang sabayang hatol, walang sabayang kapalaran at walang sabayang pagtingin sa magkakaalyado. Pero may isa pang posibilidad na dapat tandaan. Maaring baligtarin ng appeals chamber ang lahat. Maaring hindi payagan si Duterte na makalaya kahit maglabas ng warrant para kay Bato. At kung pareho silang nasa ilalim ng ICC jurisdiction at parehong walang interim release, doon sila maaring muling magtagpo. Hindi sa rally, hindi sa Senado, kundi sa loob ng isang detention facility sa The Hague. At narito ang pinakamalaking katotohanan na dapat harapin ng lahat, taga-suporta mano kritiko. Sa ICC, hindi pwedeng piliin kung sino ang gusto mong samahan at sino ang gusto mong iligtas. Ang kaso ay personal. Ang kapalaran ay kanya-kanya. Kung magkahiwalay man ang patutunguhan nila sa susunod na mga linggo, hindi ito dahil sa politika, kundi dahil sa bigat ng ebidensya, lakas ng argumento, at bagsik ng internasyonal na hustisya. At sa pinakailalim ng lahat ng ito, may simpleng tanong na kailangan nating sagutin bilang isang bansa. Ang katapatan ba ay dapat ibigay sa tao? O sa katotohanan kailangan nating harapin, kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat? Sa mga susunod na araw, hindi lang kapalaran ni Duterte at Bato ang huhusgahan, kundi pati ang kakayahan nating tumingin ng tuwid sa salamin ng ating sariling kasaysayan. Kung magkaiba ang kapalaran ni Duterte at Bato, isang pinalaya, isang nakulong, sa tingin mo, sino ang mas mabibigatan ng ICC? At bakit?
Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.